Nako, heto na mga kababayan, gulat lahat, OMG, nagkalat. Nako, malaking gulo to. Kalat na mga kababayan ang video ni Marcos Jr. Lahat sa palasyo na shock sa kahihiyan. Aba, yan po ang ating alamin sa video ito mga karibyo natin. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa social media. No, eto po mga kababayan, no. Sabi po kasi dito sa isang post mula sa Feed Your Mind, no. Martin Romualdez hinihikayat ang mga Pilipino na magmuni-muni at maging magpatawad ngayong Semana Santa. Ako, I'm not against, no, dito po sa kanyang sinasabi. No, pero kung sa context po ng kanyang sinasabi pero kung si Romualdez po ang magsasabi nito, no? Aba, hindi po kami magpapatawad. Opo, basta-basta na lang kami magpapatawad sa mga kurakot sa ating gobyerno. Hindi po pwede 'yon, Kaya mapapatawad lang na kahit kahit magsauli sila ng mga kinurakot nila, hindi pa rin pwedeng magpatawad Kasi hanggat hindi po sila nakukulong, no? Hanggat hindi po sila napaparusahan, ulitin pa rin po nila yan. Diba? Anong magpatawad ngayong Semana Santa? Oo, magpapatawad kami. Pero sa hindi po sa mga politikong katulad ninyo. Diba? Sabi po kasi dito mga kaubayan, hinikayat ni dating Speaker Martin Romualdez ang bawat Pilipino na maglaan ng sandali para sa pagmuni-muni at pagpaigtingin ang kakayahang magpatawad. Dagdag pa ni Romualdez, naway magsilbing inspirasyon umano ito para palakasin ang ating pagkakaisa at puso. Ayon pa sa kanya, as we embrace the solemnity of the Holy Week, let us reflect on the profound love of God that guides us through trials and tribulations. May this day's prayer and contemplation inspire us to reconnect with our heart, foster forgiveness, and strengthen our bonds of unity. Ayan, mga kabayan, no? Tumatawag po ng pagkakaisa itong si Martin Romualdez. Kayo, gusto niyo pang magpatawad sa kanila? Kahit siya ako, hindi ko pa po kayang magpatawad sa mga mandarambong, mga magnanakaw, mga kurakot na mga politiko na nagpapahirap sa bayan, no? Pero it is up to you, no? Ayan, ay sa akin lang naman. Pero kung ikaw ay napatawad mo na si Romualdez sa kanyang managawa, ay peace be with you, no? Ayan mga kababayan, eto pa. Bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto pala, may plano pala ito. Ganito pala ang plano nila. Trillanes handa na umanong maging miyembro ng gabinete ni Marcos Jr. Nako, kung sa paniniwala natin ay makakapagserbisyo tayo ng maayos sa posisyon na iyon, why not? Kung mas marami tayong matutulungan. Ayon po yan kay Trillanes. Nako, mas lalong magiging bangag ang administrasyong ito. Ito ay opinyon ko lang po Mas lalong magiging bangag ang administrasyong ito pag itong si Trillanes po mga kababayan, no, ay masama sa gabinete ni Junior. Okay? Ito po ang balita mula sa Ang Balita Ngayon. Sabi po kasi dito mga kababayan, Trillanes, okay? Handa na umanong maging miyembro ng gabinete ni Marcos Jr. Aba, nagpahayag ng kahandaan si Antonio Trillanes na maging bahagi ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. kung ito umano ay magsisilbi sa kapakanan ng mas nakakaraming Pilipino. Sa panayam ng programang Long Table ni Long Mejia, sinabi ni Trillanes na bukas siya sa posibilidad na tumanggap ng posisyon sa gobyerno. Kung sa paniniwala natin
ay makakapag-serbisyo tayo ng maayos sa posisyon na iyon, why not? Kung mas marami tayong matutulungan ayon po kay Trillanes. Nilinaw rin ng dating senador na wala siyang balak sumabak sa 2028 elections, partikular sa Senado or pagka-vice presidente. Ang kapal din ang lakas ng apog mo dahil sa laki ng gastusin sa kampanya. Kailangan mo na ng malaking pera, 1 bilyong piso para lang pambayad sa airtime. Kasi ang TV ads 1 million per minute yan. Pwede ka namang hindi magbayad kung talagang gugustuhin mo. Kung talagang mahal ka ng taong bayan, pwede kang hindi magbayad ng mga ads na yan. Bakit po? Kasi kung kilala ka na taong bayan na magandang ginagawa mo, hindi mo na kailangan ng 1 million, di ba? Per minute, sa mga airtime na yan, kung talagang mahal ka ng taong bayan. Di ba? Yan lang po ang masasabi ko mga kababayan. Kung mahal ka ng taong bayan, ay hindi mo na kailangan yan. Okay? Sabi pa po dito, wala naman akong ganong pera. Nasaan pala napunta yung, magkano yon? Yung binayad sa ICC. Hindi ko kayang mag-compete sa kanila. Aba, matatandang tumakbo si Trillanes bilang alkalde ng Caloocan noong 2025 ngunit natalo. Yan totoo. Yan ang facts, no? Na wala na talagang titiwala kay Trillanes kasi mismong sa Caloocan, mayor lang ang tinakbuhan, hindi pa nanalo. So yan ang valid reason. Pero kung sasabihin mong wala akong pera no? Pero yung totoong issue dito, yung totoong gusto nating iparating sa taong bayan, abay gato, gusto pala ni Trillanes maging gabinete ni Marcos Bangag. So, anong masasabi niyo dyan? Baka lahat, no? Baka lahat po ng gabinete ay ang tawag dyan, maging bangag na rin. Maging rotten, okay? Rotten apples or tomato kung ano man. Baka mabugok na lahat ng baka mabugok na lahat ng gabinete ni President Bongbong Marcos Jr. kapag ito pong si Trillanes mga kababayan ay maging kasapi ng kanilang gabinete. Yan po ang aking nakikita kasi wala Ano bang nakikita ninyo kay Trillanes? Diba? Sa bagay, magkakasundo po silang lahat. Kasi lahat po sila sinungaling. And that is fact. Facts po yan, Ay, nako. Ito pala yung komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Miss Manaka kahit anong mangyari, BBM is the best president. Si BBM ang inspirasyon. Paulit-ulit tong niya, no? Ito yung about sa polio. Ayan. Anyway, ito na lang. He wants to be Secretary of Aguasil. Ano yun? Isama kay Auntie Claire para may riding in tandem sa palasyo. Correct. May chance pa ba, Trillanes? 2 taon na lang. Baka lalong gugulo ang bansa. Correct. Dahil lagi talo, dahilan na wala naman talagang kapanapanalo. Eto, nagpaparinig na siya. Baka sakali maamutan kahit anong posisyon. Hirap ng nagtatalo sa kahit anong posisyon. Ayan. Dreaming of more maleta ng basura kasi kay Bangag may pera. Yan patuloy, di ba? Baka yan yung pangarap ni Trillanes. Di ba? Kasi if you are part of the cabinet members ng Marcos admin, no? Talagang sagana po sila sa maleta. No? So maleta po ang habol ni Trillanes at hindi po paglilingkod sa bayan. Maybe that is the facts, mga kababayan, no? Alright, ano po ang inyong opinion dito? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video mga karabin natin. Pasok! Wala na ng kuryente at gas. Naku po! Pero wala daw krisis, mga kababayan. Alam mo yung pakiramdam na parang unti-unti nang pinapatay ang ilaw, hindi lang sa bahay mo, kundi sa buong bansa, pero wala pang krisis.
May balita na posibleng mawala ng kuryente, tapos gasolina pa, pataas ng pataas. Pero ang gobyerno parang walang direksyon. O mas masaklap pa, parang hindi nila alam ang ginagawa nila. Paano mga kababayan, may problema po tayo sa gasolina, no? Sa petroleum product, sa oil crisis na ito, pero ang ini-inspection nila, imbis na yung mga oil companies o yung mga mga nag-hoardings na yan, di ba? Oh, ano po ang kanilang in-inspection? Sibuyas. Yeah. Sibuyas po ang kanilang in-inspection. Ako po. Grabe. Habang tayo pinagtitipid, di ba? Sila naman, party ng party. Sila nagkakanya-kanya ng pahayag, hindi man lang mag-GC. May nagsasabing walang oil crisis, pero sa realidad, merong executive order na emergency power. Pero walang oil crisis, ha? Doon lang sa Middle East yun. Ikaw na mismo nakakaramdam sa bulsa mo. At hindi lang yan. Pag-uusapan din natin dito yung mga TNBS driver na pinangakuan ng ayuda pero nga. Ika nga. Yung mga senador na uminit ang ulo sa hearing, nako, pag-usapan natin yan. Nako, mukhang magsasabunutan na kanina, wala lang yung sekretary. Ha? At ang tanong na hindi pa rin nawawala, eto, talaga bang absuelto na si Romualdez? Kasi yan ang pinalalabas ng kanilang tuta dyan sa kamera. Kung gusto mo maintindihan kung ano talaga nangyayari, hindi yung paikot-ikot na press release, kasi yung press release, puro bayad yan mga kababayan. Bayad yan. Alam mo naman, bayaran na media. Manood ka hanggang dulo dahil sa vlog na to, hindi ko babasahin ang script nila. Babaklasin natin ang katotohanan, iisa-isain natin, talagang hihimayin natin. O, di ba? Ang mga issue para mas maintindihan po natin mga kababayan. Okay? Kasi alam mo, matindi na talaga to nangyayari. Ito, kapansin-pansin ito, ha? Wala ng traffic. Yun lang pala ang magsosolve sa traffic, taas ng gasolina. Pero kahit ba sabihin nating nakakatuwa dahil wala ng traffic, nakakalungkot pa rin yan. Kasi hirap na hirap yung mga kababayan natin mag-commute ngayon. Tapos, yung sinasabi nilang walang fair hike, walang ganyan, walang pagtaas-taas ng presyo, hindi po totoo yan. Nagkakanya-kanya na po ang ating mga public transportation ng pagtaas ng presyo. Oh, 'di ba tama ako mga kababayan? I-comment niyo diyan. Oh, yung mga tricycle sa inyo, 'di ba, nagtaasan na. Yung mga jeep sa inyo nagtaasan na kahit wala pang abiso ng gobyerno. Alam niyo kung bakit? Mahina kasi nilalang yung gobyerno eh. Walang kamay na bakal kaya hindi na sinusunod. Alam mo kung bakit din? Kasi hindi naman kasunod-sunod. Walang respect, ika nga. You need respect eh. Kailangan mo ng respeto para sumunod. It's not just salita o paandar, kesyo nagmamagaling, kesyo may mga sinasabi. Wala nang respeto. Gusto nyo malaman kung paano ka walang respeto ng mga Pilipino dito kay Marcos? Gusto nyo? O ito, sample lang ho ito ha. Sample lang na wala nang respeto, wala nang nabibilib, wala nang gumagalang dito sa presidente natin. Kaya dapat talaga mag-resign na itong animal na to eh. Wala ka ng moral ascendancy. Puro moral descendancy ka na lang. Wala ka na. As in, hindi ka nire-respeto ng mga Pilipino. Ito, panoorin ninyo to, ha? Ito niya yan, mga pinauwi. Oh. Kakamay dapat si Marcos, walang kumakamay sa kanya, kaya pumalakpak na lang siya. Tingnan ninyo. Oh. Tingnan niyo yung kamay niya. Oh. Nagtaas siya ng kamay. Oh. Oh. Parang kakamay na siya, pero walang kumakamay, kaya pumalakpak na lang yung animal eh. Oh. Dinaan-daanan siya parang walang presidente sa gilid. Tumalikod na lang siya Sabi niya, tangina, napapaya ako dito. Talikod na lang ako. Ayun no. Kita nyo? Alam nyo kung bakit, mga kababayan? OFW to ha. Ito yung mga supposedly pagdating sa politika, pagdating sa paghanga sa mga government official, mataas ang nila. Kasi doon sa kanilang mga bansang kinatutuluyan, ang mga politiko hindi nakikita. Yung mga hari-hari din, hindi nakikita. Dito, minsan pag nakita mo, hahanga ka, kaya tingnan mo, pag
Si VP Sara Duterte ang nakikita nila, grabe hiyawan. Grabe yung mga tao para nakakita ng Korean pop star. Totoo, di ba? Pag si VP Sara Duterte, lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte. Baka sabihin ng iba dyan, presidente yan, syempre hindi sila kakamay, hindi sila kakaway, hindi sila yayakap. No, 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 no. Nung panahon ni Pangulong Duterte, witness kami dyan, witness ako dyan. Kasi nakasama rin ako sa ilang mga, sa sarili kong kapasidad, hindi ho, sa gobernong paggasto, sa sarili kong kapasidad. Di ba, alam nyo naman, mahilig po ako magbakasyon Minsan sinasabay ko sa state visit ni Pangulong Duterte. Siyempre, nakakapasok na lang tayo doon kasi nasa opisina din tayo ni Mocha Uson. Pero hindi tayo kasama sa entourage niya na binabayaran ng gobyerno. Sa atin lang yun, sarili lang natin. Pero nakikita ko yung mga tao, bawal pumunta doon sa hotel ni Pangulong Duterte pero naka-standby sila. Pinaalis na sila ng mga pulis ng bansa na yon pero hindi sila umaalis. Sa sobrang, kasi siyempre may protocol. Remember, presidente yan ng ibang bansa. So you have to protect that person or else pag may nangyari dyan, ang masisi dyan yung presidente ng bansang dinalawan ni Pangulong Duterte. Kaya ang higpit to, lalo na sa Japan. Pero grabe ho. Nagbantay ho yung mga tao doon. Nung pagdating ni Pangulong Duterte, grabe yung mga tao, talaga naghiyawan, naglapitan. Wala na magawa si Pangulong Duterte, todo naman ang kamay, todo pa picture. Pero ito, tingnan ninyo, ano ito? Sige, ano nga ito? Kayo na humusga, hindi na ako, kayo na humusga. Ano nangyayari dyan? Tingnan nyo, ni isang OFW walang kumamay. Buti nga walang sumampal sa iyo Wag na ganon, wag naman ganon mga kababayan. So yan mga kababayan, isa lang pong ibig sabihin yan, no? Hindi porket presidente ka, no? Ay parang susunod na sa'yo, no? Yung taong bayan. Depende pa rin yun sa presidente kung karespe-respeto, no? Kung ano yung ginawa niya para sa bayan natin, di ba? Importante pa rin yun. Yung mga sinasabi nating legacy, no? Legacy doesn't mean project, no? Sometimes legacy, yung pagkatao mo talaga no? Kung sino ka sa paningin ng taong bayan. Sometimes, ganun po ang legasiya. Hindi naman legacy palaging project, no? Sa pagkakataong ito, ang legasiya po ay ikaw. Kung sino ka, di ba? Sa paningin ng taong bayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po